Magbabalik ang ating programang Agri Pinoy Bantay Ari, mga kaibigan. At kasamang Rod, siguro ready na yung ating speaker para sa mga activities natin na inihanda, no? Okay. Para sa ika-49 na paggunita ng ating pangangalaga sa likas yamang tubig. At narito si kasamang Arsenio Banyares, ang chief ng ating FRQD. Sir? Magandang umaga po sa mga nakikinig. Kasamang Rod, kasamang Eileen. Ang ibabahagi ko po ay ang pagdiriwang ng Fish Conservation Week. Ano nga po ba yung Fish Conservation Week? Ang Fish Conservation Week ay pinagdiriwang sa Pilipinas sa pangunguna ng Pangasiwaan ng Pangisdaan at Yamang Dagat. Ito po yung BFAR. Ito po ay base sa Presidential Proclamation number 176 ni Presidente Diosdado Macapagal noong 1963. So, matagal na po. Kaya nga po ito ay ating 49th Fish Conservation Week. Okay. Ito po ay para mapangalagaan ng ating isda at yamang dagat. So, ito po ang lead agency ay ang BFAR. Simultaneous po yung activities dito. Central Office at sa lahat ng regional offices. At dito rin po namin inaanyayahan lahat ng ahensya ng gobyerno at ng local government unit para kami ay daluhan at pagdiwang nga po itong Fish Conservation Week. Ito po ay gaganapin sa October 14 to 20 ngayong taon po. Ang ating team sa taong ito ay maunlad na pangisdaan, makakamtan sa matatag na balikatan. Okay. Yun nga po, nabanggit ko na simultaneous yung activities. Dito po sa Region 2, imbis na Fish Conservation Week, pinagdiriwang po namin yung FishCon sa buong buwan ng Oktubre. Kaya po marami kami activity sa October 2012. Although yung major activities po namin, mangyayari po nung ang opening po talaga namin na October 15 and then tatapusin po namin sa closing program sa October 31. Nabanggit na po kanina yung ibang mga activities sa Region 2. Ito nga po yung aming mga activities ngayong taon. Okay. Una, yun nga po yung maigting na fingerling dispersal sa October 1 to 31. Kasama po dyan yung conduct ng mangrove rehabilitation training doon po sa Apari, Cagayan. In-invite po namin yung specialist dito, yung ating scientist sa SIFDEC, si Dr. Georgina Primavera. Ayan po, yun nga po sa yung mangrove, aquasilbi, yan po. Sa October 15, ito naman po yung aming opening sa opisina. Magkakaroon po tayo ng fun walk around the regional government complex sa Carig po. Inanayahan po natin dyan yung mga ibang ahensya na kasama po natin, mga partners natin. Partners sa pangangalaga ng pangisdaan. Simula po ito ng umaga, alas 6. So, magkakaroon po tayo ng misa, tsaka yung opening program para naman po dun sa awarding ng top 3 winners for the essay and painting contest. Kasamang Rod, kasamang Eileen, ito po yung programa ng BFAR na yung regional search nga po sa Angry Fish essay writing and Fish on the Red List painting contest naman po. Ito po ay nationwide search para po dun sa magagaling na mga estudyante. Yung sa essay writing po ng Angry Fish, ito po yung para sa mga high school. Yung Red List Painting naman po contest para naman po yun sa college students. Awardan po natin yung top 3 and then automatic po sila nating entry sa national. I-discuss po pala yata man ni Mama ni Eileen yan. Kasi yun nga po yung natin. Pero yun nga po, awarding po top 3 yung sa region na And then sa October 16 naman po, okay, magkakaroon po tayo ng R&D in-house review. And then dito po, nabanggit na po ni kasamang Eileen Polebello kanina, yung sa extension naman, yung fish processing and demonstration, tsaka yung bingwitan sa BFAR na activity. Ito po yung gaganapin sa regional office namin kung saan magkakaroon sila ng fish processing demo. Masarap po ito kasi magkakaroon tayo ng yung baga sa yung taste test. Yung mga fish kikya, mga ganyan po. Kasamang Rod, bago gusto pumunta sa amin. Apo, titikman po natin yung mga mga lulutuin nila doon. Bagong mga teknolohiya na pwede pong pagkakitaan. October 17, meron din po tayong training on organic farming.
kakondak po ng FRMD ito. And then, yung ano nga po, IEC Lecture Fish Conservation Week. Ito po yung nabanggit ni kasamang Eileen Pulabello kanina na magkakaroon tayo ng mga IEC sa lahat ng mga na-identify po na schools. Meron po tayong 56 high school na na-identify throughout the region. Hanggang Batanes po ito mula Batanes hanggang Biskaya. Conservation measures, lalo po ng ludong, endemic species, at marami pong iba, yung mga fishes life, mga ganyan po. Yun po yung mga itatakel dyan. October 19, ito po yung meron po kasing closing sa central office. Ito po yung partnership night. Awarding ceremony rin po sa central office. Kasi sa central office, yun po yung kanilang closing program. Kasi Fish Conservation Week po doon, talagang 1 linggo lang. Sa atin po, in-extend natin buong buwan. Magkakaroon din po tayo ng mga market denials. Ito po yung market denial. Ito po yung ating law enforcement activities. Mabanggit ko na rin po siguro dito. Babalaan na rin natin yung mga nag-i-illegal na nangingisda. Kasi nga po, Fish Conservation Week. Ang BFAR po ngayon, meron na tayong Fishery Law Enforcement Quick Response Team. Okay. Ito po yung binubuo ng BETMED, mga graduate po ng fisheries, mga lisensyado. At kumuha po tayo ng mga criminologists. Ito po yung mga magigiting natin na kasama, mga enthusiastic, mga batang trained po. At pag nakahuli po tayo, meron ho na tayong hinardi na LLB para papailan po natin sila ng kaso. Yan po yung pinaka kumbaga isang kumbaga compact na team po ito sa BFAR. Na kapag ka nakahuli, yun po yung mga criminologists, identify po natin, nandyan po yung BETMED, tsaka yung mga kung talaga po bang huli sa putok o galing sa mga illegal yan. At kapag napatunayan po yan, papailan na po natin sila ng kaso. Diretso na po sila sa korte. Yun po. At saka sa ito po, nabanggit na po kanina yung School on the Air sa Quirino sa October 25. And then ito na po yung pinaka-closing program po namin sa October 31st. Ayan po, yung magkakaroon po tayo ng stakeholders meeting. Okay. Kasi ito na po yung closing program natin ng Fish Conservation Week. Magkakaroon din po tayo ng awarding ng mga outstanding Deputy Fish Warden tsaka Fishery Law Enforcement Officers. Pati po yung mga top natin na MFARMC, awardan din po natin sa October 31st. At kasama po dito yung mga partners po natin, awardan din po natin yan. Kasama natin sa pangangalaga at saka sa pagproteksyon sa ating yamang dagat. So, kasamang Rod, kasamang Eileen, yun po yung kabuuan ng ating mga activity sa taong ito sa ating pagdiriwang ng 49th Fish Conservation Week. So, napakahaba pala ito, kasamang Sen, na yung ating pag-observe sa tinatawag na Fish Conservation Week, Fish Conservation Month na ito. Sa buong buwan po ito, mga kaibigan, ng Oktubre. At sa susunod na taon, 50th celebration na. Golden na po yan, golden na. Golden na po. At mukhang may idadagdag daw po si kasamang Eileen. At tungkol pa rin po, mga kaibigan, sa isang ginanap na pa-contest sa pagdiriwang ng Fish Conservation Week. Maraming salamat, kasamang Rod. Actually, ito yung detalye na nung isinagawa namin na search, regional search para dito sa Anglerfish Essay Writing Contest at sa Fish on the Red List Painting and Drawing Contest. Sa puntong ito, nais ko po nga pasalamatan yung ating mga nagsilbing hurado para sa Anglerfish Essay Writing Contest, sina Dr. Purificacion Timakarubo. Siya po ay isang, ang designation po niya ay Education Supervisor sa DepEd at si Director Purita Likas ng PIA, ang batikang journalist na si Mr. Benji De Iro, Information Officer po ng PIA. Sila po yung mga nagsilbing hurado para sa Anglerfish Essay Writing Contest. All in all, kasamang Rod, there were around 60 na participants po from different schools region-wide. Meron din po tayong nanggaling sa Batanes kaya nag-submit ng kanilang entries. So, medyo nahirapan po yung ating mga judges. Pero ang ginawa po namin management sa BFAR,
ay nagsagawa muna kami ng pre-screening, and then yung top 20, yun po yung pinagpilian na ng best 3 ng ating mga judges noong September 20. And po ang ating mga winners para sa Angry Fish Essay Writing Contest, ang first place ay nasungkit ni Jonathan Ortiz from Licerio Antipora National High School. Ang kanyang advisor ay si Miss Natalie Villalon. Ang title ng kanyang entry kasamang ay Protecting Our Future, Preserving Our Past. Ang second place naman ay nakuha ni Miss Maria Aliyah Dian Tongson from Lalon National High School. Ang kanyang advisor naman ay si Miss Cristina B. Rosales. At ang title ng kanyang entry ay Heed the Cries of Marine Animals in Jeopardy, Justice for the Endangered Species. Yan po yung title ng kanyang entry. At ang third place naman ay nakuha ni Miss Janine G. Villafuerte. Galing po siya sa Bagao National High School. Ang advisor po niya ay si Mrs. Jocelyn C. Villoria. Ang title ng kanyang entry ay Angry Fish, Heeding the Call for the Conservation and Protection of the Endangered and Threatened Fish Species. So yan po mga kaibigan, yung resulta ng ating Angry Fish Essay Writing Contest at the regional level. Okay. At ang sa next naman, yung ating Fish on the Red List Painting Drawing Contest. Ang nagsilbing mga hurado ay sina Mr. Roland Razote ng DepEd. We also invited ang representative ng CHED ay si Dr. Honorato Alzate. At meron din po kasi kasama dun sa ating guideline ay isang technical from BIFAR ang magsisilbing hurado. So inimbita po natin si Dr. Ronald Libunao, ang chief ng Admin and Finance Division sa BIFAR Region 2. At ang mga winners sa ating Red List Painting and Drawing Contest, ang first place ay nasungkit ni Jomel Tuliao from, actually lahat ng nanalo kasamang Rod ay galing lahat sa Cagayan State University. Yan, ang title ng kanyang entry, ang winning entry ay What's That Something on Coconut Tree. Actually, dito feature niya yung ating endemic species, yung CITES recognized na threatened species na tatus, okay, yung coconut crab. And ang second place naman ay nakuha ni Julius Bumagat. Yan, ang title ng kanyang entry ay Give Me Mercy. Dito yung feature niya po yung green sea turtle, yung pawikan natin. And then yung third place ay nakuha naman ni Juancho Valdez. Ang kanilang palang advisor ay si Celso Rodriguez. Ang title ng kanyang painting ay Beauty Under the Sea. So dinipict po niya dito sa kanyang painting, kanyang artwork, ang whale shark, ang butanding. So yan, kasamang Rod, yung resulta ng actually ito yung isa sa mga highlights ng 49th Fish Conservation Week celebration this year. This is a nationwide activity po. Okay. So, yung mga entries natin, sinabmit na natin sa Manila. At kung yung entries natin ay sinabmit natin sa Manila, ibig sabihin, meron din bang national competition? Yes, actually this is a nationwide search po to. So, from the regional level, yung best 3 po isasubmit natin sa Manila, sir. And then may selection period po sila. I think it's scheduled on the first week of October. Actually, kasamang Rod, kasama natin si Dr. Libunao na isa sa mga nagsilbing hurado sa ating painting contest. So, siguro maaari niya sabihin kung ano yung naging basis nila para dun sa ating selection ng ating best 3 na entries para sa national level, sir. Napakahirap, Napakahirap pala maging hurado sa ganitong klase ng kompetisyon. Kasi yung ating mga kalahok ay talagang magagaling po mag-paint. So, kuhang-kuha po nila yung criteria na faithful depiction ng actual animal. At kung ating aanalisahin, ay mukhang nakita nila sa personal yung mga endangered or mga species na nakikita natin dun sa red list. Kung kaya't naiguhit nila ng mainam. Ang naging basehan po actually nung ating pagpili dun sa 3 ay nagtalo-talo na lang doon sa creativity kung paano nila ipinakita
yung itsura nung napili nilang species at kung paano i-contain yon dun sa isang canvas na mararamdaman nung tumitingin na talagang endangered na yung species na yon. So, nakuha nila halos lahat ay nakakuha ng mas mataas kaysa 90%. No? Ang pinagtalunan na lang po kung ano yung mapipiling tatlo ay dun sa points lang. No? 0.01, 0.02. Mga ganun lang po yung diferensya. Ibig sabihin, marami talagang magagaling na artist dito sa region. At kuhang-kuha nila yung originality. Ano? Walang kahit isa sa kanila na magkaparehas yung drawing. Sa 60 na entries, makikita mo na iba-iba talaga yung kanilang interpretasyon, iba-iba yung kanilang ginamit na style sa pagguhit. At makikita mo doon na talagang hindi sila first-timer na gumawa ng mga painting na gano'n. No? Bihasa sila at alam natin sa pagganap ng mga ganitong contest, mas na-enhance pa yung kanilang mga talent. So hopefully may second phase itong ating contest next year, lalong-lalo na golden anniversary natin next year at inaasahan natin na mas gaganda pa siguro or mas improved version yung makikita natin next year kung mangyayari pa ito. And hopefully sa national level, kung titingnan natin yung level ng artistic and aesthetic capability ng ating mga entries, yung interpretation nila dun sa theme na binigay, alam natin magkakaroon tayo ng malaking tsansa na maiuwi yung karangalan sa pagkakuha ng grand prize sa national level. So yun po yung inaasahan nating mangyayari for October. Medyo malaking halaga eh. Didiscuss ni kasamang Eileen kung magkano, gaano, ilang milyon ba yung kikitain ng pinakamagaling magdibuho. Actually, sir, talagang napakalaki yung ating cash prize, ano? Kumbaga generous ang BIFAR ngayon dahil sa first place, pag nakuha nila itong first place na to, makakatanggap sila ng 20,000 pesos. Kulang pa. Para sa actually sa regional level kasamang Rod, namigay naman ang BIFAR ng 3,000 pesos each for the top 3 plus yung certificate of recognition sa regional level yon. At sa national level, ulitin ko, sa first place 20,000 pesos plus a plaque of recognition for the students and the high school, yung school mismo. And then sa second place, 15,000 pesos plus a plaque of recognition for the students and the school. And yung third place, 10,000 pesos plus a plaque of recognition for the students and the school. Actually, kasamang Rod, yung iba naming participants, yung ibang entries namin, nakalakihan na nila ang sumasali sa ganitong patimpalak na sinasagawa ng BIFAR. 5 years back, we started this tradition, yung pagkakandak ng on-the-spot poster making contest. Yung actually isa sa mga bata na yun is elementary pa lang siya, sumasali na, and then yung high school, and then sa collegiate, nakakasali pa rin siya. And then, so, kumbaga na enhance na nila yung kanilang, sa fish, sa pangisdaan. So, medyo hindi na sila nahirapan sa pag-depict nung kanilang art piece. Yan, kasamang Rod? Thank you, kasamang Eileen. At mga kaibigan, napakataas talaga ang mga premyo na asahan ng mga magwagi dito sa nasabing mga patimpalak. Kasamang Rod, si Mr. Arsenio Banyares sa kanyang karagdagang pahayag regarding sa ating pag-celebrate ng Fish Conservation Week. Okay, sir? Parang nakalimutan ko kasi kanina eh. Inanyayahan ko po lahat po ng ating mga kababayan na ipagdiwang ating ika-49 na Fish Conservation Week. Ang BIFAR Region 2 ay open house during po ng October. So lahat po ng ating mga fisherfolk, farmers na gustong pumunta sa mga istasyon natin, marami po kasi may mga istasyon eh. Mula Cagayan. So region-wide po yan. Region-wide po. Sa quarantine, meron po kami 2 quarantine. Kasama po namin dyan yung Department of Agriculture. Dito po sa may Nueva Vizcaya. Meron po tayo sa Santa Fe. Yung ating joint
quarantine monitoring station dyan ng livestock, ng fisheries. Pati rin po sa Santa Praxedes, Cagayan. Meron po rin tayong quarantine dyan. So, open house din po sila during the Fish Conservation Week. Meron po tayong mga istasyon na nakakalat din po sa buong rehiyon. Unahin po natin yung monitoring, control and surveillance. So, as far as Batanes, meron po tayo sa Basco. I hope mag-open na rin yung ating provincial fishery office po doon sa Basco. Kasi po, meron na po tayong building sa Basco, Batanes. Para naman po doon sa ating PFAO doon, si Mr. Richie Rivera. Kasi doon din po yung ating monitoring, control, and surveillance station. Meron po tayong station dyan, MCS, sa Basco. We have in Maconacon, Isabela. So, sa coastal po ng Isabela, meron po tayong MCS station dyan. Sa Apari, meron po. Sa Donesa, meron din po tayong mga offices. And then yung mga production stations po natin, meron po tayo yung pinakamalaki sa San Mateo, Isabela. And then yung ating sa Isabela, yung nabanggit po ni Doc Angel kanina, yung sa Ulang Hatchery, na ito po yung PPP, yung private public partnership, doon po sa production site, sa hatchery po ni Dr. Dakuykuy, Baby Dakuykuy, para po sa Ulang. We have also yung sa dito po sa Cagayan, marami-rami po tayo dito mula po sa Claveria, dalawa po yung research station natin dyan, tsaka production. We have one in yung CBFF, yung Claveria Brackish Water Fish Farm, nasa Pata East sa Claveria. At andito rin po yung multi-high value species hatchery, doon po sa Taggat. Maganda po yung stasyon namin doon. Malapit po siya sa sanctuary ng Claveria, sa Taggat, yung sa Lakay-Lakay. Lalakarin mo na lang po yun. Pwede ka na rin pumunta sa resort. So, okay po yun. Pagdating naman po sa Bugay, nandyan po yung Bugay Shellfish Farm. Open house din po. We have the Enaltos, yung North Luzon Technology Outreach Station sa Santa Teresita, Cagayan. We have the Mariculture Ancillary Support Facility. Doon po located po ito sa provincial, sa Santa Ana, Cagayan. We have also the APC, the Agriculture Pilot Center Fish Farm, dito naman po sa Igig, Cagayan. And then, nabanggit ko na po yung ibang mga stasyon kanina, yun na po yun. Yung San Mateo po, yun yung pinakamalaki, yung nauna po kanina, yung CB Rosper. So, yun po. Inaanyayahan po namin kayo na pumunta ron. Usually po, pagka 1,000 na fingerlings, sila na po yung nag-a-approve doon. Pag more than 1,000, yun po yung dapat ipapa-approve po dito sa regional offices. Pero yung mga, kumbaga yung mga pupunta ron na mga fisher folk na walk-in, ayan po, dinidecidean na po ng ating mga fish farm managers. Maraming salamat kasamang Sen sa dagdag impormasyon tungkol pa rin sa ating Fish Conservation Week celebration. May dagdag anunsyo rin mga kaibigan, si Doc Ron. Maraming salamat kasamang Rod, kasamang Eileen. Nais ko pong ipaalam din sa inyo na ang BIFAR, patuloy po yung ating BIFAR Scholarship Program. May 2 category po ito para dun sa ating mga anak ng mangingisda at dun sa isang category yung qualified graduating high school students na nagnanais kumuha ng kursong fisheries. So, yung mga hindi po interesado sa kursong fisheries, hindi po pwedeng mag-apply dito. Right now, meron po tayong 10 scholars under the Scholarship for the Children of Fisher Folk sa Cagayan State University. Yun po yung mga first year. At meron tayong 2 graduating at 1 third-year scholar. Sa ngayon po, dun sa category for the Children of Fisher Folk, 2 eskwelahan po ang accredited natin ngayon. Yung Cagayan State University dito sa Cagayan at yung Isabela State University dito sa Rojas, Isabela. So pwede po silang doon mag-enroll pagka sila ay pumasok doon sa category ng Children of Fisher Folk. Doon naman po sa regular scholarship for graduating high school students, 3 universidad po ang pwede nalang pagpilian. Isa po yung University of the Philippines in the Visayas. Pwede din po dun sa Central Luzon State University at sa Mindanao State University. Karamihan po
merong pumipili sa University of the Philippines in the Visayas. Actually po, kaming tatlo, si kasamang Sen, kasamang Angel at ako ay gumraduate po doon bilang mga scholars. Sa ngayon, meron po tayong 2 scholars sa Central Luzon State University. Actually, 3 po yung slot doon, kaso lang nag-back out yung isang nakapasa galing sa Lalo at mas pinili po niyang dito sa rehiyon mag-aral. Anyway, first year po ngayon yung ating mga scholars doon. 2 po sila at kagaya ng nabanggit ko kanina, meron tayong 13 scholars dito sa Cagayan State University ngayon. So, makibalita na lang po tayo sa regional office ng BIFAR. Pwede din po sa ating mga different stations na nabanggit ni kasamang Sen kanina para doon sa application forms at kung kailan po gaganapin yung scholarship qualifying exam. So yan po ating mga kaibigan, ang huwag sanang palampasin ng ating mga kabataan, lalong-lalo sa mga mag-graduate sa susunod na taon, sa mga magagaling na high school graduates natin dito sa Rehiyon 2. Huwag din po nating palampasin ito, isang bihirang pagkakataon para makamit natin ang isang kursong akmang-akma ika nga sa ating panahon para matugunan ang mga kinakailangang kaalaman at kasanayan para mas mabilis makamtan ang pag-unlad ng sektor ng pangingisda. At may iba pang pahabol na impormasyon uli mula kay Doc Ron at tungkol yata sa paghahanap buhay ito. Mga kaibigan, ngayong taon din po may bago tayong programa. Inaanyayahan po natin yung ating mga local government units na nasa coastal towns. May mga coastal areas po belonging to the 3rd up to 6th class municipalities. No? Ang offer po natin sa inyo ay makikipagbalikatan po ang BIFAR para makapag-hire tayo ng fisheries technologist na magiging regular employee ng ating local government units. Okay. At nang sa ganun, matutukan po natin yung mga programa, mga activities at mga projects natin sa fisheries doon sa ating coastal towns. Ang standing offer po natin ay ibibigay po ng BIFAR ang 50% nung salary compensation dun sa makukuha nating fishery technologist for 2 years. So, ibig sabihin po yan kung halimbawa ang kanyang sahod ay pumapatak sa 15 to 16,000, halos 7,500 to 8,000 po ang ibibigay buwan-buwan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mabigyan ng kaukulang sahod for 2 years. After 2 years po, ang kasunduan natin dyan ay magiging full responsibility na po ng local government unit yung sahod nung na-hire natin na fisheries technician. So dapat po ito ay maging isang plantilla position. Hindi po pwede yung casual position or job order status. Dapat po aprubahan ng local government unit na maging bahagi po ng plantilla positions itong ibibigay nating item. So yan po ay standing offer natin sa lahat ng interesadong local government units belonging to the 3rd class up to 6th class municipalities dito sa buong rehiyon. Sorry na lang po dun sa Nueva Vizcaya and Quirino dahil wala silang coastal areas, but hopefully pag naging successful po yung ating initial partnership dito sa ating mga coastal towns, hopefully it will snowball and redound to the offer natin pati na rin sa mga inland municipalities natin. So far, ngayon po kasi yung budget natin is allotted only for the coastal towns. Pag naging successful po ito, baka po pwede nating i-spread sa lahat ng interested municipalities dito sa rehiyon. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Doc Ron, sa dagdag pa rin anunsyo tungkol sa parang employment offer yan, Dr. Ano. Pero may mga nabanggit na sinasakop na municipalities na kwalipikado lang sa offer na ito. Okay, mga giliw naming tagapakinig, dyan na po magtatapos ang ating maimpormasyon at maanunsyong talakayan dito sa ating palatuntunang Agri-Pinoy Bantay Ani ngayong araw ng linggo. Mabuhay ang mga mahahalaga at samot-saring mga aktibidades na inihanda at ating masusubaybayan at lalahukan sa pagdiriwang ng Fish Conservation Week
na pinangungunahan ng opisina ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Regional Office Number 2. Itong pagdiriwang ay iaalay ng ating pamahalaan para sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mangingisda at mga direktang bumabahagi sa pangunlad ng sektor ng pangingisda dito sa ating sariling rehiyon. Magpasalamat po tayo sa presensya ng ating mga naging panauhin ngayong araw na nanunungkulan sa opisina ng BIFAR Region 2. At sana mapapakinggan palagi natin sila sa mga palatuntunang nagsisilbing tulay para maipalaganap ang mga kaalaman at kasanayang pang-agrikultura katulad ngayon. Muli rin tayong nagpapasalamat sa pagtutulungan ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka dito sa Region 2 sa pamumuno ni Regional Executive Director Lucrecio R. Alviar Jr. at ng Provincial Local Government ng Isabela na pinangungunahan ni Governor Honorable Faustino Buji G.D. III. Kasama nga, Eileen? Yes, kasamang Rod. Nais din namin magpasalamat sa inyo dahil binigyan daan ninyo yung pagsasaere namin ng aming mga programa sa BIFAR. At hanggang sa muling pagtatanghal, kasamang Rod. Salamat din, kasamang Eileen. Okay, aming mga kasangga sa pangingisda, magpapaalam ng inyong lingkod, kasamang Rod, at bumabati na naman ng isang magandang tanghali at araw ng linggo sa ating lahat. Pagpalain sana tayo ng Panginoon. Dito sa kagawaran ng agrikultura, dito magmulang tunay na paglilingkod sa bansa, katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagunlad ng bansa.